May ginagawa pa ba yung gobyerno natin tungkol sa problema sa mga shooting na yan sa eskwelahan? Di ba? Nakakalungkot lang kasi na balita eh. Honor student na maril, tapos nagpakamatay. Di ba? Why? Why can't we stop that kind of violence sa mga eskwelahan natin? Do we have enough laws for it, or do we have so many laws na yung implementation is already conflicting with each other, particularly doon sa implementation ng mga batas? Di ba? Or tama ba si Vice President Sara Duterte that the DepEd should have confidential fund to be able to obtain intelligence regarding this kind of threats sa mga eskwelahan? I mean, nakakalungkot, andito tayo, we are squabbling over things na yung national issues natin regarding corruption, and tingin ko yung mga kabataan does not respect authority anymore. Kasi nga, yung pagnanakaw sa gobyerno is so rampant na pati sila apektado na. Di ba? They can already sense that it is just easy to get away with anything if you have money. So, I mean, don't get me wrong. This is not about discussing politics on a situation that is so devastating. Pero, look at what we are doing. Look at what our leaders are doing. Di ba? Nakakapanghinayang lang. Di ba? I think there is a story behind bakit niya ginawa yun. And the boldness of his acts, may rason yan. But it is not an excuse for the government not to do anything. Di ba? Nakikiramay ako sa mga pamilyang nasawi. Kasama na doon sa bata na kinuha yung kanyang buhay pagkatapos niyang ginawa yun. My condolences to the families, and sana hindi na maulit to. Desperado na ang prosecution. Isipin nyo, magdadala ka sa impeachment court ng AI-generated na ebidensya para ipakita kung anong itsura ng 125 million. Attorney Ligutan, pwede mo yan sabihin dyan sa mga amo mo na nag-hire sa'yo as private prosecutor na magdala ng 125 million. Kayang-kaya nila yan. Palaging nakamodulate ito si Attorney Ligutan. Kaya na permi ka na nakamodulate Attorney Ligutan. Amo ganito mo boses, imo mga pag-appear korte. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ngayawa. Nadadara naman ako, hine. Grabe, Attorney Ligutan. Sa talino mong yan, ha? Gagawa ka ng AI-generated na ebidensya, i-present mo sa impeachment court at ipapakita mo sa taong bayan. Ganun na ba kayo kadesperado para siraan si Vice President Sara? Pambira naman kayo. Kaya naniniwala talaga ako na hindi kayo para sa hustisya. Hindi kayo para sa accountability. Nandiyan kayo para manira. Alam mo, Atty. Ligutan, alam ko naman talaga na alam mo yan. Di ba? Parang si Senator Raffy Tulfo lang yan kahapon. Ano sabi ni Senator Raffy Tulfo kahapon? Ang sabi niya, kamahal naman ng mga tinitirahan parang nasa Forbes Park.
Sir, magtanong ka naman sa security consultant mo. Paano mag-alaga ng asset? Paano ang buhay ng isang case officer? Kaya nga may pondo yan. Dahil nga hindi ordinaryo ang pagbili ng intelligence information. Nagpapakabobo ka na lang talaga. Pero pag ibang tao yan, babanatan mo sa programa mo. Alam mo lahat. Pero dyan, nagpapakabobo ka. Kingin ang buhay ito talaga. O balik tayo kay Atty. Ligutan. Ang hirap gayahin ng kanyang boses, no? The prosecution would like to call the witness who will present. Yawa. Makairinit. Okay. Diretso kita. Ha? Ngayon, yung 125 million, kung sasabihin ko sa iyo, i-distribute yan sa ilang region meron ng Pilipinas, ilang probinsya, ilang distrito, ilang eskwelahan. Sa tingin nyo, malaki yun? Sabihin na natin targeted. Ha? Yung mga pinagsususpetsahan lang. Sa tingin nyo, kasya pa rin yun? 125 million? Di ba? Kung iginigiit nyo na 11 days lang kinastos yung 125 million, alam nyo yung kung equipment ang binili for surveillance, kulang yun. Di ba? Alam kong alam na mga nasa prosecution, may mga consultant yan. Alam nila yan na itong ganyang amount, napakaliit lang. Kaya nga yung presidente, yung kanyang intelligence fund, billion. Because he has to buy equipment for surveillance. He has to procure information. Ang safe house ng mga yan, pag mga ganyang level na, siguro nagre-renta na yan ng mga condo, hotel, etc. on a yearly basis. Sasakyan na mga gagamitin. Loose change lang. Yung kay Vice President Sara Duterte. Tapos sisiraan nyo siya dahil doon. Alam nyo, dapat ipakita nyo sa taong bayan na nakinabang siya sa 125 million. Yun dapat. Kaya lang, hindi nyo magawa. Kasi sinasabi nyo lang, misuse. It was misused. Ano naman ngayon, asan yung misuse? Dahil ibinili ng mga gamot? Ibinili ng mga gamit ng mga tao? Dahil ginamit sa mga rental ng chairs? Hindi na siya confidential in nature? Hindi na siya for intelligence gathering? Alam niyo ba yung context kung bakit hiniram? Bakit nanghiram ng mga tables and chairs? Di ba? Kung yung asset nag-birthday. Di ba? Di ba? O bakit bumili ng medisina? Paano kung yung asset, yung kanyang mga magulang, may sakit? Siyempre, yung relationship ng case officer tsaka ng asset is based on trust. Kukuha ka ng information, kailangan you should gain his trust. Di ba? Pambihira, alam nyo yan. Very basic yan. Nagpapakabulok-bulok na lang. Pero kami ni Eroy. Ay! Sige na.